Magandang gabi mga kakwento. Ako si Kuya Cox. Sa gabing ito, ating susundan ang story of the Rugen Killer. Isang kaso na sa unang tingin ay tila karaniwang krimen. Ngunit sa likod nito ay may mas malalim at nakakabahalang katotohanan. Paano nagsimula ang serye ng pangyayari? At ano ang mga detalyeng unti-unting nagbunyag sa pagkakakilanlan ng salarin? Halina't alamin natin ang buong kwento. Noong Hulyo 1, taong 1901, sa tahimik na isla ng Rugen sa Hilagang Alemanya, namumuhay ang mga taga-Goren ng simple at walang pagbabago. Isang maliit na lugar kung saan ay magkakakilala ang mga lahat at bihirang may mangyaring kakaiba. Hanggang sa hapon na iyon, sina Peter Stubber na 6 na taong gulang at ang nakatatanda niyang kapatid na si Herman na 8 taong gulang ay lumabas para maglaro malapit sa kakahuyan sa labas ng nayon. Tulad ng dati nilang ginagawa, plano lang nilang mamitas ng blackberries na iuuwi pagbalik nila. Ngunit pagdating ng hapunan, hindi pa rin sila umuuwi. Dahil dito, nagsimula ang kanilang mga magulang na maghanap. Tinahak nila ang mga iskinita, mga bukirin at ang mga daan sa kagubatan. Ngunit wala ni anumang sinyalis ng magkapatid. Kaya kasama ang ilang kapitbahay at maging ang lokal na pulis, naglabas sila ng mga parol at solo upang palawakin ang paghahanap. Nang hindi pa rin matagpuan ang mga bata, iniulat na sila bilang nawawala. Kaya nagtipon ang mas malaking grupo ng mga voluntaryo upang masuyod ang paligid. Kumpiyansa ang lahat na baka naligaw lang ang magkapatid sa dilim. Walang sino man ang nagbanggit na posibilidad na mas malala ang nangyari. Ngunit pagsapit ng kinabukasan, maliwanag na nagkamali silang lahat. Sa isang bahagi ng kagubatan, isang kapitbahay na tumutulong sa paghahanap ang nakatagpo ng eksenang tila mula sa pinakamasamang imahinasyon. Nalaman nilang parehong pinaslang ang mga bata at kalat ang kanilang mga bahagi sa humigit kumulang 500 metro sa loob ng kagubatan. Si Peter ay natagpo ang may matinding pinsala sa ulo at ang bahagi ng kanyang lieg ay naputol hanggang sa gulugod. Ang kanyang mga laman loob ay nakalabas at ang kanyang puso ay wala sa kanyang katawan. Samantala, si Herman ay natagpuang nahati ang katawan at ang kanyang mga binti ay nasa malayong bahagi ng kagubatan. At mas nakakagulat pa, ang kanyang puso ay nawala rin, hindi na ito natagpuan. At hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung ano ang ginawa rito. Ang eksenang ito ay agad nagpaalala sa mga residente ng isang pangyayaring naganap ilang linggo bago nito, kung saan ilang tupa ang natagpuang pinatay at magkakahiwalay ang mga bahagi sa isang malapit na pastulan. May mga bulong-bulungan noon tungkol sa mga ritual na pangkukulam o kaya ay isang nilikhang di pangkaraniwan, isang halimaw o werewolf ang responsable. Kaya para sa mga taga-Rugen, tila malinaw na ang gumawa ng pag-atake sa mga hayop ay siya ring gumawa ng mas mabigat na krimeng ito. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, ang Rugen at ang Hilagang Pomerania ay kilala bilang mga rehiyong puno ng tradisyon. Sa 1800, tanyag ang Mecklenburg at Pomerania sa kanilang malalim na oral folklore. Mga kwento tungkol sa mga mangkukulam, nilalang sa kagubatan at mga anyong dilim na nanatiling bahagi ng kultura kahit sa panahong moderno. Tinatawag pa ang lugar bilang huling kuta ng rural na pamahiin. Maging ang ilang pahayagan noon ay gumagamit ng salitang werewolf murder kapag may kasong sobrang marahas. Kaya hindi na nakapagtataka ang takot at haka-hakang kumalat matapos ang pagpaslang sa 2 bata. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng pulisya. Habang iniimbestigahan nila kung sino ang posibleng gumawa nito, may lumitaw na isang saksi na nagsabing nakita niya ang mga magkapatid na may kausap na isang lalaki noong hapon na sila ay nawala.
Isang taong kilala niya, isang lokal na karpentero na nagngangalang Ludwig Tesno. Natagpuan ng mga investigador si Ludwig sa isang dalampasigan malapit sa Binz. At nang tanungin kung nasaan siya kagabi, kalmado niyang sinabi na nasa bahay lang daw siya at nagtatrabaho buong araw at mali ang kanilang suspetsa. Halos naniwala na ang mga pulis hanggang sa sinimulan nilang siyasatin ang kanyang bahay at doon sila nakakita ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng bahay, may nakita silang mga damit na basa pa at tila bagong hugas, ngunit may mga madidilim na mantsa na kahawig ng dugo. May nakita rin silang bota na may malalaking mantsang pilit na hinugasan ngunit hindi tuluyang nawala. Itinanggi ni Ludwig na dugo ang mga iyon. Ayon sa kanya, ang mga mantsa ay mula lamang sa wood dye at varnish na tumalsik habang siya ay nagtatrabaho. Hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis kaya agad nila siyang inaresto. Kumbinsidong siya ang may kagagawan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Ludwig na kalmado at mahinahon. Tila walang bakas ng pagkataranta. Maaaring ang isang taong tulad niya ba talaga ang may kakayahang gumawa ng isang napakalala at napakasobrang marahas na krimen? At kung siya ay ang nasa likod ng pag-atake, hindi maiwasang magtanong ng mga residente. Nakahuli ba sila ng mamamatay tao o may nahuli silang mas higit pa roon? Upang matuklasan ang tunay na nangyari, napilitan ang mga investigador na humingi ng tulong sa isang batang siyentista na may mga bagong tuklas na eksperimento. Mga pagsusuring hindi lamang magbibigay linaw sa kaso, kundi magbabago rin sa takbo ng forensic criminology magpakailanman. Dahil ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa tinaguriang Ludwig Tesno, ang Mad Carpenter. Ito ang pinagmulan ng modernong forensic science. Ito ang kwento ng Rugen Reaper. Pagkaraan ng kanyang pagkaaresto, pansamantalang ikinulong si Ludwig sa isang lumang imbakan sa fire department ng Binz. Habang nag-aayos ang pulisya ng karwahing magdadala sa kanya patungo sa istasyon ng tren. Habang sila ay naglalakbay, nagsimulang magtipon ang napakaraming tao. Galit at naghahangad ng sariling hustisya para sa sinapit ng magkapatid na Stuber. Nagkaroon pa ng tulakan at tensyon sa pagitan ng pulis at ng mga residente na pilit lumalapit kay Ludwig. Nang sa wakas ay maihatid nila si Ludwig sa piitan ng Greifswald, sinimulan nila ang formal na interogasyon. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na tanong, matatag niyang ikiniit na hindi siya ang hinahanap nila. At ang mga mapulang mantsa sa kanyang damit ay mula lamang sa barnis na ginagamit niya bilang karpintero. Sa paraan niya magsalita, halos nakumbinsi pa niya ang ilan na tila nagkaroon ng pag-aalinlangan kung tama ba ang huli nila. Ngunit nang sisihin nila ang kanyang nakaraan, natuklasan nila ang isang napakangingilabot na detalye. Isang katotohanang tuluyang nagbago sa pananaw nila kay Ludwig. Dahil si Ludwig ay hindi basta simpleng manggagawang biglang nagbago ng ugali. Ang kanyang kwento ay nagsimula dekada bago pa ang krimeng naganap. Isang buhay na puno ng karahasan, kahirapan at kaguluhan. At habang mas nauunawaan nila kung saan siya nanggaling at kung ano ang mga nauna niyang kinasangkutan, lalo nilang nakita na ang tahimik na karpinterong si Ludwig Tesno ay may tinatagong anino, isang madilim na anyo sa loob niya. Ipinanganak si Ludwig noong Pebrero 1872 sa maliit na nayon sa Stolzenhagen sa Prussia, sa Siegen na ngayon ay bahagi na ng Poland. Mahirap agad ang kanyang buhay. Siya ay ilihitimong anak ng isang inang may epilepsy at isang amang kilala sa kanilang lugar dahil sa paglalasing at pagiging marahas. Sa kanilang pamilya, tila laganap ang karahasan. Isa sa kanyang mga half-brother ay nakulong dahil sa manslaughter at kalaunan ay nagpakamatay sa loob ng piitan. Isa pang kamag-anak, posibleng ang kanyang ama, bagamat hindi malinaw, ay nasangkot naman sa kasong pananaksak matapos ang isang rambol. Nang magpakasal ang kanyang ina kay Friedrich Ludwig Tesno, ginamit ng bata ang apelyido ng kanyang amain.
Pero hindi nagtagal ang pagsasama. Tulad ng dati, naging problema rin sa amain ang matinding pag-inom, kaya muling nagkawatak-watak ang kanilang tahanan. Habang lumalaki, nagsanay si Ludwig bilang karpintero, isang karaniwang hanap buhay sa hilagang Alemanya. Ngunit maging ang kanyang pagtanda ay puno ng kawalang estabilidad. Ayon sa tala ng pulis, ilang ulit siyang nasangkot sa pagnanakaw, panluloob at maging sa pamamalimos. Lumilipat-lipat siya sa mga pagawaan, hindi tumatagal sa isang lugar at tumatanggap lamang ng panapanahong trabaho. Habang sinusuri ng mga imbestigador ang kanyang dating galaw mula sa mga lumang talaan, unti-unti nilang nakikita ang isang pattern. Isang bakas ng maliliit na paglabag at hindi maipaliwanag na mga insidente ng karahasan na tila sumusunod sa kanya saan man siya mapunta. At sa mga file na iyon, may isang kaso na nagbigay ng matinding pangamba sa mga pulis. Isang kaso na nagmumungkahing ang nangyari sa Rugen ay hindi ang unang pagkakataon na nasangkot siya sa pagkamatay ng mga bata. Ito lamang ang unang pagkakataong may posibilidad itong mapatunayang tunay. 3 taon bago ang trahedya sa Rugen, si Ludwig ay naging pangunahing sospek sa isang napakakahawig na investigasyon. Isang kaso kung saan 2 batang babae ang natagpuang pinatay at pinaghiwa-hiwalay sa isang kagubatan malapit sa Lechtingen. Noong umaga ng Setyembre 9, taong 1878, sa isang tahimik na pamayanan malapit sa Osnabrück sa hilagang kanluran ng Alemanya, nagsimula ang lahat na parang karaniwang araw. Sina Elsa Landsmeyer at Hannelore Hedman, parehong 7 taong gulang, ay umalis ng bahay papuntang paaralan tulad ng ginagawa nila araw-araw. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sila nakarating sa paaralan. Dahil dito, nagsimula ang malawakang paghahanap na pinangunahan ng kanilang mga magulang. Ngunit kahit anong pagkaikot nila sa buong nayon, hindi matagpuan ang 2 bata. Pagsapit ng gabi, pinalawak na ang paghahanap hanggang sa kalapit na kagubatan. At sa matinding pagkabigla ng mga voluntaryo, natagpuan nila ang katawan ni Hannelore na nakakalat ang mga bahagi sa malawak na bahagi ng kagubatan. Tulad ng sinapit ng magkapatid na Stuber, napinsala ng husto ang kanyang katawan at nagkalayo-layo ang mga bahagi nito. Makalipas ang ilang oras, natagpuan naman si Elsa sa parehong kagubatan at kapareho ang sinapit niya. Habang sinisimulan ng pulisya ang investigasyon at inisa-isa ang mga residente para kapayanamin, may isang saksi na nagsabing nakita si Ludwig na naglalakad palabas ng kagubatan at papasok ng nayon noong araw na naganap ang pagpatay sa 2 bata. Ayon pa sa saksi, ang suot na damit ni Ludwig ay may mga madidilim na mantsa na kahawig ng dugo. Agad na nagtungo ang pulis upang arestuhin si Ludwig at natagpuan nilang suot pa rin niya ang parehong damit. Subalit, mabilis niyang ipinaliwanag na ang mga mantsang iyon ay mula lamang sa wood dye dahil galing siya sa isang trabahong pangkarpintero at dumadaan lamang siya sa kakahuyan pauwi. Noong 1878, nasa pinakaunang yugto pa lamang ng forensic science at sa karaniwang paningin ay imposibleng matukoy kung ang tuyong mantsa sa tela ay dugo o simpleng madilim na pangkulay pangkahoy. Dahil dito, walang kakayahan ang investigador na patunayan kung alin ang totoo. Habang iniinteroga siya, hindi man lang nagpakita si Ludwig ng pagkabalisa. Sa katunayan, para sa pulis, mahinahon siyang magsalita at tila nasa matinong pag-iisip. Hindi kagaya ng isang taong maaaring gumawa ng ganong katindi na karahasan ilang oras lang ang nakalipas. Nakakita man sila ng butones sa kagubatan na kapareho ng nasa Amerikana ni Ludwig, ipinaliwanag niyang nawawala iyon ilang linggo na ang nakaraan. Dahil walang iba pang ebidensya mag-uugnay sa kanya, pinakawalan siya ng pulisya at pinaniniwalaan ang paliwanag tungkol sa wood dye. Bagamat tila nakapagtataka kung bakit nila siya pinalaya, mahalagang tandaan na noong panahong iyon,
laganap ang paniniwalang tanging ang mga may matinding kondisyon sa pag-iisip ang maaaring makagawa ng ganitong uri ng krimen. Kaya dahil si Ludwig ay kalmado, may ayos na pananalita at tila normal ang asal, hindi na itinuturing ng mga pulis na siya ang posibleng salarin. Sa mga sumunod na linggo matapos ang pagpatay, kadalasang nakikita si Ludwig sa nayon na suot pa rin ang parehong damit na may mga mantsa. Wala siyang ginagawang kahit anong pagtatangkang alisin ang mga ito na maaaring may saysay kung ang mga mantsa ay tunay ngang pangkulay ng kahoy. Ngunit kung ang mga iyon ay mula sa dugo ng dalawang bata, ang antas ng kawalan ng konsensya at pagmamaliit sa kanilang pamilya ay halos hindi kapanipaniwala. Literal siyang naglalakad sa paligid ng mga kaanak ng mga biktima na suot ang damit na iyon. Hindi nagtagal, pinulot ni Ludwig ang kanyang mga gamit at umalis. Iniwan ang isang bayang nagluluksa at natatakot, kasama ang isang krimeng tila nananatiling hindi maaabot ng hustisya. Pagsapit ng 1,901, napadpad siya sa Rügen, ang pinakamalaking isla ng Alemanya. Doon ay nagtrabaho siyang karpintero at tagagawa ng mga kasangkapan, kasama ang isang master carpenter na si Smith, sa baybaying nayon ng Barbie, ilang minutong lakad lamang mula sa Goran. Ilan sa mga residente ang naglarawan sa kanya bilang tahimik, maging mahiyain pa nga. Ngunit hindi maitatangging pabago-bago ang kanyang ugali. May mga araw na maayos siyang kausap at hindi umiinom. Ngunit may mga araw din na bigla siyang lumulubog sa pagiging palainom at malayo ang loob sa lahat. Wala ni isa sa kanyang bagong komunidad ang may alam tungkol sa dating aligasyon laban sa kanya, ang pagkakadawit sa pagkamatay ng 2 batang babae. At sa parehong taon ding iyon, muli siyang napansin ng pulisya sa ilang pagkakataon. Noong Marso 1901, isang dalagang si Berta Lau mula sa bayan ng Prebenau ang inatake sa isang landas ng bukid. Ngunit dahil sa kanyang matinding paglaban, nakatakas siya at nailigtas ang sarili. Saglit na inaresto si Ludwig bilang posibleng sospek, ngunit dahil wala namang matibay na ebidensya, pinalaya rin siya. Ilang buwan ang lumipas, nag-ulat naman ang mga magsasaka malapit sa Barbie ng sunod-sunod na insidente ng mga tupa na natagpuang wasak ang katawan sa kanilang mga bukirin. Nang ipakita sa isa sa mga magsasaka ang isang line-up ng mga lalaki, itinuro niya si Ludwig bilang taong nakita niyang paikot-ikot malapit sa kanyang mga alagang hayop bago ang insidente. Gayunpaman, walang nagresultang kaso mula rito. Kaya tahimik na bumalik si Ludwig sa kanyang trabaho, nag-ukit, nagkakabit ng kahoy at nagbabarnish na parang ordinaryong karpintero lamang sa maliit na baybaying komunidad. At hindi nagtagal, naganap ang pagkawala ng 2 batang magkapatid habang namimitas ng blackberries. At muli, lumutang ang pangalan ng Quiet Carpenter. Dahil ngayon ay may ebidensyang nag-uugnay kay Ludwig sa 2 magkakatulad na krimen, hindi na nag-alinlangan ang pulisya. Ngunit kung noong nakaraan ay walang paraan upang patunayan kung ang mga mantsa sa kanyang damit ay dugo talaga, ngayon ay iba na ang sitwasyon. Isa sa pinakaproblema ng mga investigador noon ay kung paano mapatunayang ang dugong nakikita sa damit ng isang sospek ay mula sa tao. Dahil kulang pa ang teknolohiya, madalas gamitin ng mga kriminal ang dahilan na ang dugo na nasa kanilang damit ay mula lamang sa hayop. Mula sa prosesong pagkatay, pangangaso o anumang gawaing walang kinalaman sa krimen. At wala talagang kakayahan ang mga pulisya na salungatin ito. Ngunit noong Pebrero 1901, 5 buwan bago mangyari ang kaso ng magkapatid na Stover, nagbago ang lahat dahil sa isang batang siyentista mula sa University of Greifswald, si Paul Allen Hutt. Siya ang nakabuo ng isang pagsusuri na kayang mag-distinguish ng dugo ng tao mula sa dugo ng hayop, isang tuklas na nagbago sa kasaysayan ng forensic investigation. Gumagana ang bagong test gamit ang antigen-antibody reaction sa pagsasalin ng dugo ng isang hayop. Halimbawa, dugo ng tao sa isang kuneho.
Gumagawa ang immune system ng kuneho ng antibodies laban sa mga proteinang banyaga na tinatawag na precipitants. Kapag hinalo ang serum na mula sa kuneho sa diniluting dugong pantao, nagkakaroon ng makikitang pagbubuo o paghahalo. Ngunit kapag hinalo ito sa dugo ng iba pang hayop, wala itong reaksyon. Dahil dito, naging posible ang mabilis na pagkilala kung anong species nang galing ang dugo. Nung unang bahagi ng 1901, naiulat na si Allen Hutt na kaya niyang pag-iba-ibahin ang dugo ng baka mula sa kabayo, tupa, aso, at higit sa lahat, tao. Bagamat hindi pa kailanman nagamit ang test na ito sa isang kriminal na kaso, napagpasyahan ng lokal na taga-usig na si Ern Habsman at ng isang examining magistrate na kunin ang tulong ni Allen Hutt upang suriin ang mga damit at bota na nakuha mula sa bahay ni Ludwig. Si Allen Hutt mismo ang humawak sa ebidensya at nagsagawa ng pagsusuri upang malaman kung ang mga mantsa ay wood dye o dugo ng tao. Dahil maraming bahagi ng damit ni Ludwig ang may mantsa, maraming test ang kinailangan. Napatunayan niya na totoo na may ilang mantsa ng wood dye, gaya ng sinabi ni Ludwig. Ngunit ang karamihan ng mga mantsa ay dugo ng tao. Ayon sa resulta, may dugong pantao sa 6 na bahagi ng coat ni Ludwig, 7 sa kanyang pantalon, 4 sa kanyang waistcoat at 1 beses sa kanyang cap at vest. Bukod pa rito, may nakita rin siyang bakas ng dugo ng tupa sa coat at pantalon ni Ludwig na halos kumpirmasyon na siya rin ang nasa likod ng mga insidente ng mga tupa na natagpo ang wasak ilang linggo bago ang pagpatay sa magkapatid. Bagamat hindi pa kayang tukuyin ng teknolohiya noon kung kaninong dugo iyon, sapat na itong ebidensya upang sampahan si Ludwig ng kaso. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ginamit ng siyensya ang species-specific blood testing upang iugnay ang isang sospek sa isang pagpatay. Naging laman ito ng pahayagan sa buong Alemanya at tinawag itong Der Blood Probe, ang blood test case. At pagsapit ng tag-araw ng 1902, nakatakdang magsimula ang paglilitis sa tinaguriang Monster of Rugen. Naniniwala ang prosekusyon na malinaw ang ebidensya ng pagkakasala ni Ludwig. Ngunit isang malaking tanong ang lumutang. Maaari ba siyang managot ng buo sa batas? Sino nga bang taong may kakayahang gumawa ng ganung uri ng karahasan sa mga bata? At ano ang posibleng dahilan maliban sa labis na pagkasira ng pag-iisip? Ipinadala si Ludwig sa Ackermander Sanitarium upang obserbahan sa loob ng ilang buwan. 6 na magkakaibang psychiatrist ang sumuri sa kanya at lahat sila ay nagpasya na hindi siya mentally accountable sa panahon ng krimen. Natuklasan nilang tumigil pa siya ng matagal sa crime scene pagkatapos ng pagpatay. Inilipat-lipat ang mga bahagi ng katawan. Para sa kanila, ang isang rasyon na mamamatay tao ay tatangkang takpan ng ebidensya at tatakas, hindi mananatili roon. Kaya para sa kanila, tanda iyon ng matinding problema sa pag-iisip. Sa kabilang banda, nanindigan si Allen Hutt bilang pangunahing saksi ng prosekusyon at ipinaliwanag ang kanyang mga natuklasan na ganap na sumasalungat sa pahayag ni Ludwig na wood dye lamang ang mga mantsa. Sinubukan ng depensa na pahinain ang kredibilidad ng siyensya. Sinasabing hindi pa subok ang test at masyado itong bago para paniwalaan. Ayon sa kanila, nagiging dramatiko lamang ang interpretasyon ng ebidensya na parang ginagawa nilang tiyak ang isang bagay na baka nagkataon lamang. Pero malinaw ang datos, maayos ang mga pamamaraan at paulit-ulit na napatunayan ang resulta. Kaya kahit iginiit ng depensa na si Ludwig ay may matinding sakit sa pag-iisip, hindi ito pinaniwalaan ng taga-usig. Inimok niya ang hurado na hatulan si Ludwig ng walang pag-aalinlangan upang masiguro na ang taong itinuturing nilang banta ay tuluyang maaalis sa lipunan. Sumang-ayon ang hurado at noong Disyembre 14, 1902, itinuring nilang nagkasala si Ludwig sa pagpatay kina Hermann at Peter Stuber at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng guillotine.
Ito ay sa kabila ng batas na nagbabawal ng parusang kamatayan kapag ang akusado ay may paniniwalang kakulangan sa kapasidad na mental. Nagdulot ito ng galit sa hanay ng mga psychiatrist na nagtanong kung bakit pa sila kinonsulta kung babaliwalain din naman ang kanilang pagsusuri. Nakatakda ang pagbitay kay Ludwig noong Oktubre 17, 1903 sa Greifswald Prison. Ngunit gabi bago ang takdang araw, nagkaroon siya ng matinding seizure at nawalan ng malay. Dahil dito, inilipat siya sa Greifswald Mental Hospital at pansamantalang sinuspindi ang kanyang sentensya. Doon, muling umapila ang depensa gamit ang argumento ng mental illness at nagtagumpay silang maibalik sa paglilitis ang kaso. Sa ikalawang paglilitis, muling nagharap ang magkaibang panig. Ang psychiatric expert na nagsasabing hindi siya ganap na responsable sa kanyang mga ginawa at ang prosekusyon na nanindigang dapat pa rin siyang managot. At gaya ng unang beses, pareho rin ang naging desisyon ng hurado, hatol na kamatayan. Maging ang ilang pahayagan tulad ng Berlin-Durtag ay sumuporta sa desisyon. Sinasabing hindi na mahalaga kung siya man ay may karamdaman. Ang mahalaga ay mapigilan ang kanyang ginagawang banta sa lipunan. Ayon sa karaniwang bersyon ng kwento, binitay si Ludwig noong 1904 sa loob ng bakuran ng Greifswald Prison at doon daw nagtatapos ang lahat. Pero posibleng hindi iyon ang totoong nangyari. Walang opisyal na dokumento o judicial file na nagpapatunay na naisagawa ang kanyang pagbitay. Dahil mataas ang atensyon sa kasong ito noong panahong iyon, matagal nang nagtatanong ang ilang historiador kung talaga bang naisagawa ang hatol. Kung hindi siya binitay, ano nga ba ang nangyari sa kanya? Noong 2016, sinabi ni forensic psychiatrist na si John Armbruster na natuklasan niya ang sagot mula sa ilang lumang hospital archives habang pinag-aaralan niya ang kaso. Ayon sa kanyang natagpuan, tahimik palang binago ang hatol kay Ludwig mula kamatayan tungo sa habang buhay na pagkakakulong. Sinuportahan ito ng historian na si Andres Albers at ilang German criminologists matapos nilang suriin ang mga bagong dokumento. Kabilang sa mga natuklasan ang mga file mula sa Stralsund State Mental Hospital na nagpapatunay na inilipat si Ludwig sa isang mataas na siguradong pakpak ng pasilidad noong 1913, 10 taon matapos umanong maisagawa ang pagbitay. At nananatili siyang nakalista bilang uncured patient hanggang 1939. Noong Nobyembre ng taong iyon, inilikas ang ospital bilang bahagi ng Action T4, isang programa ng Nazi Germany na naglalayong lipulin ang mga itinuturing nilang may malalang kondisyon. 300 pasyente ang dinala sa Poland at pinatay sa Piasnica Massacre at ayon sa record, isa si Ludwig sa kanila. Kung totoo ito, ang lalaking minsang nagdulot ng takot sa publiko ay tuluyang nasawi sa kamay ng mas malaki, mas sistematiko at mas hindi masukat na makinarya ng kamatayan. Samantala, bagamat nawala sa alaala ng publiko ang kwento ni Ludwig, nagpatuloy ang epekto na natuklasan ni Paul Allen Hutt. Ang precipitant test, ang unang pamamaraan upang malaman kung ang dugo ay mula sa tao o hayop, ay opisyal na tinanggap bilang court evidence noong 1903, isang taon matapos ang unang paglilitis kay Ludwig. Sa loob ng 10 taon, ito ay ginamit sa libu-libong kaso sa buong Europa. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng paraan ang mga investigador upang malinaw na maihiwalay ang katotohanan mula sa panlilinlang, isang hakbang na nagbago sa mukha ng forensic science at nagbigay daan upang masuri ang ebidensya nang hindi na umaasa sa paliwanag o kwento ng sino man. Pagsapit ng dekada 1920, naging bahagi na ng mga standard operating manuals ng mga forensic institute ang mga pamamaraan na diretsong hinango mula sa pagsusuri ni Allen Hutt. At paglipas pa ng ilang dekada, nang umusbong ang DNA profiling, binanggit ng mga siyentensya ang kanyang trabaho bilang pinagmulan ng konsepto.
ang unang matagumpay na pagtatangka na iugnay ang isang ebidensya sa isang tao gamit ang biolohiya. Para sa mga nag-aaral ng forensics, nananatiling pundasyong kaso ang kay Ludwig. Nagbibigay dito ang kakaibang pamana sa kasaysayan ng krimen. Pero hindi nananatiling malinis ang kwento ni Allen Hutt. Sa panahon ng Nazi regime, nagsilbi siya sa administrasyong medikal ng pamahalaan. Tumulong sa pagtanggal ng mga sentensyang Hudyo sa kanilang mga posisyon at nagpanukala ng mga eksperimento sa pagbabakuna na isinagawa sa mga bilanggo, mga gawaing labag sa etika ng karapatang pantao. Kaya sa huli, ang parehong isipan na gumamit ng siyensya upang tulungan ang hustisya ay nagamit din upang suportahan ang isa sa pinakaitim na pamahalaan sa kasaysayan ng pag-abuso at pagsasagawa ng mapanirang eksperimento sa mga walang kalaban-laban. At ang duality na iyon sa pagitan ng kaalaman at kalupitan, ng pag-unlad at katiwalian ay makikita sa buong kasong ito. Noong 1901 sa Ruggen, pinaniniwalaan pa rin ng mga residente ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang at mahiwagang puwersa matapos ang sinapit ng magkapatid na Stuber. Para sa kanila, mahirap tanggapin na isang karaniwang tao ang posibleng gumawa ng ganoong uri ng karahasan. Ngunit sa parehong panahon, nagsisimula ng palitan ng korte ng Alemanya ang pamahiin ng siyensya, ang paniniwala ng ebidensya. Sa loob ng maraming siglo, ang mga ganitong uri ng krimen ay iniuugnay sa mga nilalang ng sobrenatural. Ngunit ngayon, kaya nang ipaliwanag ng mga psychologists kung anong uri ng tao ang maaaring gumawa ng ganoong mga gawa, at kaya na ring tukuyin ng forensic kung alin sa mga paliwanag ang katotohanan. Ang kaso ni Ludwig ang nasa gitna ng mga pagbabagong ito sa pagitan ng siyensya at alamat, sa pagitan ng lumang pamahiin at bagong pagkaunawa sa kaisipan ng tao. Sa panahong nagsisimula ng magkaroon ng tiwala ang hukuman sa forensic science at sa kakayahang magbigay ng konkretong ebidensya, patuloy pa rin itong sumasalubong sa mga paniniwalang nakaugat sa halos isang milenyo ng hindi pagkakaunawa tungkol sa isip ng tao. Sa huli, ang kwento ni Ludwig Tesno ay hindi lamang tungkol sa isang mamamatay. Ito ay tungkol sa isang mundong nasa gilid ng pagbabago. Isang lipunang pumipiglas mula sa alamat tungo sa agham, mula sa haka-haka tungo sa katibayan. Si Ludwig mismo ay tuluyang nawala sa kasaysayan, nasakop ng mas malawak at mas madilimang puwersa kaysa sa kanya. Pero ang bakas na nabunyag sa kanya hindi kailanman tuluyang naglaho. Sa halip, naging simbolo ito ng sandaling natutong magsalita ang mikroskop. At ang mga boses na nawala ay natutong makabalik sa pamamagitan ng siyensya. At dahil sa unang pagsusuring iyon at sa lahat ng naging bunga nito, napakaraming biktima na ang nabigyan ng boses at pagkakataon para sa hustisya. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa kasaysayang ito ng tunay na krimen. Maraming salamat sa panunood. At gaya ng lagi, huwag kalimutang gawin ang lahat ng bagay na hinihingi ng makapangyarihang algorithm. Mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. At dito nagtatapos ang ating kaso. Isang kwento na hindi lang tungkol sa krimen, kundi pati sa tiwala, emosyon at mga desisyong may mabigat na naging kapalit. Kung mayroon kayong sariling pananaw tungkol sa kasong ito, maaari ninyong ibahagi sa comment section. Mahalaga ang bawat perspektibo. Ako si Kuya Cox, salamat sa inyong pagkikinig. Mag-ingat kayo palagi at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.